Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Ako po, GMA News reporter Maris Umali. Binaha ng batikos dahil sa ginawa niya ni Iis Midaldia. Ano ba kasing ginawa mo, Maris? Tingnan mo, binatikos ka na maraming netizen na huwag ka nang magpa-feeling perfect o huwag ka nang magpa-feeling inosente. Kasi rinig na rinig daw sa video yung sinabi mo. Kahit hindi mo sinabing matanda, pero parang wala kang respeto, sabi ng mga netizen. Ano ba talaga ang ginawa ni Maris Umali, mga kabibig? Na dinig ito ng maraming netizen. Eto kabibig ha, sabi daw dito sa isang netizen, sabi daw ni Maris, tingnan mo yung matanda. Nakabukas yung mata niya kanina, tapos nung makita ko, biglang pumikit. Ayaw na siguro makipag-usap. Ha, ha, ha. Ay, yan pala ang sinabi ni Maris. Naku Maris, hindi naman maganda yan. So, manood tayo ng isang video ha, kung saan ito daw di umano ang ginawa ni Maris Umali kay ES Bidaldia. Grabe ka naman Maris, itong ginawa mo, ito kabibigin mo kayo. Alam mo, nakabukas yung mata niya kanina. Tapos biglang nakita niya ako bigla nagtinig. Correct. Kuya, baka kinakapture mo yung sinasabi namin. Tapos, Hindi. hindi. Ate, sorry, nakalive ako. Nakalay. Ako buhay pa ka rin yung mamaya lang dito. Naka-live pala, Maris Umali. Si Atty. Midaldea ata ang tinutukoy niya. Grabe mga lods, no? Kapwa natin Pilipino. Imagine mo si Atty. Midaldea ni-rush at sinugod sa hospital. Tapos may kapwa tayong Pilipino na ganyan humusga. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyo lamang. Bad record si Maris. Bakit kaya puro Maris, no? Mga bad record. Di ba mga kabibig? Pero nagsalita na si Maris Umali tungkol dito, mga kabibig. Opo. Ano ba ang explanation ni Maris Umali tungkol dito? Ito kasi, ito pala yung nangyari kay ES Midaldia. Ito pala. Yan, Sabi ni Maris Umali, mga kabibig. Basahin natin ang kanyang Sir, what happened to you? Sabi ni Maris Umali, sabi ni Maris I wish to address and clarify an inaccurate claim about me that has gone viral regarding a statement I made about former Executive Secretary Salvador Medialdia. A certain vlogger has circulated a post containing my voice. So inamin ni Maris na siya pala. Well, very responsible si Maris na inamin talaga nga ako yung ang boses doon, di ba? Claiming that I referred to former Executive Secretary Midaldia as matanda while he was on stretcher. This interpretation is inaccurate. Mali daw. What I actually said was, tingnan mo yung mata ni Midaldia. Nakabukas siya nung una, pero nung nakita niya ako, pinikit. Uy, grabe ka na, Maris. Natural, Maris. May sakit yung tao. Isinugod sa hospital. Huwag ka naman mag-assume na talagang ikaw yun. Huwag ka naman mag-assume, Maris, na talagang ipipikit ni Midaldia dahil nandyan ka. Of course, pagod ang katawan. Diba? At that time, I, along with other stringer, was reviewing an exclusive footage of former ES Secretary Midaldia being taken out of the penitentiary on a stretcher. My observation was purely about his eyes, how they were initially open but closed upon seeing me during my attempt to interview him. Para ka namang walang respeto, Maris. Nakasakay na nga sa ambulansya, i-interviewin mo pa. Parang hindi ka Pilipino, parang wala kang puso, Maris. Kung talagang sinakay na nga sa stretcher, i-interviewin mo pa. Diba? Natural. Kung ako si Midaldia, I have to close my eyes kasi ayokong mag-isip pa kung anong isasagot ko.
ayokong dagdagan yung stress ko. Diba? Itong mga reporter na to ba, sometimes ba, they are invading privacy of people. Diba? It is obvious that I was misheard. Kung ma-misheard ka man, pasensya na. Pero yung sinabi mo na pumikit ang mata kasi papalapit ka, kasi interviewin mo, mali ka doon. Hindi mo nirespeto kung ano ang nangyari ni ES Vidaldía. I want to be clear that no disrespect was intended toward former ES Secretary Vidaldía. I hope this clarification helps set the record straight. Meron po talagang disrespecting. Kasi pupuntahan mo pa siya. Naka-stretcher na. I-interviewin mo. Anong mararamdaman mo, Maris, kung ikaw yung nasa kalagayan ni ES Vidaldía? Lalapitan ka ng mga reporter, interviewin ka pa. Alam mo namang na delikado yung kalagayan mo. Diba? Grabe si Maris, no? Parang, ewan ko, ano iniisip niya? Basta lang makakuha ng scope? Makakuha lang ng balita? Kahit parang hindi mo na nirespeto yung kalagayan ng tao. Diba, kabibig? Sabi ni Quisetsu, Dear Maris Umali, thanks for admitting voice mo yon. What you don't understand is that the issue isn't the word matanda. Tama. The issue is you laugh. Tumawa pala si Maris. Oo. The issue is it sounded to us that you were implying that he pretended to be sick when he saw you. O, tama. Yung phrase mo na pinikit ang mata niya nung nakita niya ako, tapos tawa. Ano nakakatawa kung pinikit yung mata niya? Advice ko lang, yung tawa mo yung i-defend mo. Kung bakit ka natawa when you saw that he closed his eyes. Not na tinawag mong matanda si Vidaldía. Walang issue sa word na matanda. It's descriptive. I am very, very sure that a smart woman, you know what the bone of contention is. And it's not the word matanda. Pakisama mo na rin sa explanation mo na kung walang masama sa sinabi mo, why did you call out the guy beside you, yung nag-capture ba yung sinabi mo? Wala ka naman palang masamang sinabi, bakit worried ka? Ay, tama. Tama si Crisette Laura Chacho, ba't na-worried ka? Diba? While you were reviewing your reels, share mo naman ano yung nakakatawa sa matandang naka-stretcher na pinapasok sa ambulance. Oo nga Maris, explain mo sa amin. Tawang-tawa ka pa, ha? Tapos sinabi mo pa, yung lalapitan ko na sana para interview, pumikit ang mata. Wow. Di ba disrespecting yun ng privacy ng isang tao? O ano Maris? Anong sabihin mo? Ha? I wish ni Maris. Kita mo naman nakasakay sa wheelchair, nagtatanong ka pa sa kanya. Wala kang ang respeto. Misheard daw si Maris, sabi ng isang netizen. Misheard lang ako. Mali yung So, blame niya pa yung vlogger. Blame niya pa yung vlogger na nagpakalat ng misheard word na ginamit ni Maris. Naku po, mga kabibig. Kasalanan pala ng vlogger, walang kasalanan si Maris kasi misheard siya. Kalerky mo naman, Maris. Ang hiling mong magpakalinis-linis, babae ka. Diba? Sabi ng mga ilang netizen, wag na Maris, alam na namin ang gimmick mo. Aminin mo na. Inamin naman ni Maris na kanya yung boses. Diba? And I think humingi ba siya ng patawad kay Ace Vidaldía na parang naistorbo niya si Ace Vidaldía kasi sinabi niya, lalapitan sana niya pero pinikit na ang kanyang mata. Still, you need to ask forgiveness kasi nirespeto, you did not respect the person. Naka-wheelchair na nga. Diba? It is obvious that I was misheard. I want to clear that no respect was intended toward. I want to clear that no disrespect pala. Sana mag-statement ka rin para kay ES Vidaldía, i-explain mo yung side mo at humingi ka ng patawad. Ito yung sinabi ni Maris. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Attorney closed his eyes because he believes that no essence if he explained to you how he feel that time. Another exaggerating stories will be posted. Well, who wants to be interviewed when you're ill? Even you wouldn't. Doesn't even matter if you call him old.
Kasi he is old na nga. But the way you said it, like you want to be special because he ignored you for the scope you need despite his current condition. Palusot ka, Maris. It's obvious, Maris, umali. The video speaks the truth. You don't have to justify your ill intentions. One day you'll become old also. Respect the elderly and be sensitive as well. Respect the old when you're young because one day you'll be old also. But why do you have to laugh and make sure that you are not being recorded if you don't have ill intentions? Kaya, yun nga ang sabi ni Chris Loretta Chu, kung talagang wala kang ibang intensyon, ba't ka tumawa? At bakit sinabi mo ito, uy, na-record mo ba yun? Ano? Di ba mga kabibig? Yun ang mga komento. Why would one attempt to interview someone who is unwell? Health and well-being of the patient is very important and should be considered first. There's a time for everything, Maris. Give respect where it is due. Palusot na lang yan. God bless you. God bless you, attorney. Prayers for speedy recovery. Whether you said matanda or mata, there was obvious malice in your statement. Don't deny obviously. You want to get a scoop no matter what. Yes, kung ako din sa kalagayan niya, ipipikit ko talaga ang mata ko para hindi ko makita yung pagmumukha mo. Hala. And it's obvious too that he doesn't want to be interviewed by you. Bakit kaya? The video really speaks for the truth. There's no need to defend herself. What we heard would justify who they are behind cameras. Obviously, she doesn't care and show a single respect. There you go, mga bibig. Walang pakialam si Maris, basta makakuha lang ng balita. Kahit yung tao nakasakay sa stretcher, papasok na sa ambulance, kailangan talaga i-stop ang ambulance. Sir, kailangan namin kumuha ng scope. Bakit ka po nahimatay? Ganun ba? Tapos kailangan ng tulong ng tao? Ganun na ba kalala ang mga Pilipino ngayon na dapat sana tumulong ka, umalalay ka, respetuhin mo yung tao? Di ba mga kabibig? So yun na nga ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong opinion tungkol dito? Tama nga ba ang apology or explanation ni Maris Umali? Na wala naman siyang hindi naman niya tawag dito binastos si AS Medeldia. Not in the same time gusto lang kang kumuha siya ng scoop, di ba? Ang kanyang observation now is about his eyes, how they were initially open but closed upon seeing me during my attempt to interview him. Parang dito pa lang red flag na Maris, naka-stretcher na nga yung tao tapos gumagawa ka pa ng eksena at istorya at imagination mo at your own interpretation. Kalerki ka, Maris. Hala, pumikit yung kanyang mata. I-interviewin ko sana. Ay, nakita niya ako, pumikit ang mata, kaya hindi na siya magpa-interview. Grabe naman yung mga reporter na to. Diba? So, yun na kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong opinion tungkol dito? Tama lang ba ang ginawa ni Maris Umali or nirespeto ba niya si AS Medeldia or wala siyang respeto or nabastusan? Kayo nang bahalang mag-react dyan kabibig. Basta ako, nabastusan talaga ako sa ginawa niya. Nabastusan din ako sa sinabi niya, pumikit ang kanyang mata nung makita niya ako na gusto ko sabihin, hindi dapat talaga yung Maris. Mali talaga yun. Kahit sa ang angulo tingnan mo, mali talaga yun. Yung tao nga, nakasakay na stretcher, sasakay na sa emergency, sa ambulance, tapos i-interviewin mo pa. Saan ka nakakuha ng ganong klaseng ideya na i-interviewin mo yung tao? So it means yung tao nagdrama-drama lang kasi pwede mo pang ma-interview. Ano ba to? Kalerke, anong klaseng So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Talagang nawindang ang mga tao. Ay nako. Well, ganun ang explanation ni Maris Umali. Hindi niya naman no disrespect ang kanyang ginawa kay AS Medeldia. Ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Maybe that is her own interpretation na obserbahan niya kay AS Medeldia na pumikit ang kanyang mata nang makita si Maris Umali na i-interviewin siya. Di ba mga kabibig? So,
Yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Yun lang po mga kabibig. Bye!